Tara, samahan ninyo ako dahil first time kong gawin itong Boston cream cake na talaga namang nagtutrending sa Facebook at sa TikTok. O diba, hindi halatang bentang-benta to sa amin dahil wala pang 5 minutes, ganito na yung itsura ng aking Boston cream cake. So, una kong ginawa ay nag-separate na ako ng egg yolks. Bale, 4 na egg yolks ang kailangan dito. Isa-isa ko nga palang sineparate yung mga egg yolks para kung sakaling may bugok man, hindi lahat masisira. Tapos, idinagdag ko na tong 2 teaspoons of vanilla. Optional lang pala tong vanilla ha, kaya kung wala kayong vanilla, walang problema. Wag kayong mag-alala. Tapos nilagay ko na rin yung 1/2 teaspoon of salt at 1 cup sugar. Then, i-mix lang ng mabuti. Nung nag-well combined na yung mga ingredients, nilagay ko na yung kalahati ng can ng evaporated milk. And then, minix ko lang ulit at kapag kagantong nag-combine na yung mga ingredients, nilagay ko na yung lahat ng natira ng kalahating can ng evaporated milk. Kapag napansin ninyong tunaw na yung sugar, ay pwede na ninyong isa lang ito sa apoy. Low to medium heat lang yung fire nito at walang katapusang pagmimix ito, syempre, para hindi mamuo. Antayin nyo lang na maging malapot yung inyong mixture. Saka ninyo idagdag yung about 1/2 cup of butter. At syempre, yes, pwedeng margarine. Halu-haluin lang ninyo hanggang sa matunaw yung butter at hanggang sa mag-thicken yung inyong mixture. Tapos alam nyo ba, dahil first time kong gawin to, nagtataka ako bakit nakukulangan ako sa pagka-thick ng aking mixture. Ayun pala, nakalimutan ko palang ilagay itong 1/4 cup na harina. Dapat pala, kanina ko pa to nilagay kasabay ng egg yolks, vanilla, salt at sugar. Kaya naman, tinatry ko nang ihabol ngayon. Kaya don't worry kung sakaling makalimutan nyo din to ilagay. Pwede nyo naman ihabol. Kung sakaling kagaya ninyo ako na nakalimutan maglagay, wag ninyong ibibiglaan na ilalagay yung inyong mga flour. Kasi may tendency mamuo ang mga ito. Kaya ganito yung ginagawa ko. Unti-unti kong nilalagay habang minimix ko tapos sinisip ko na rin. O diba, lumapot na talaga siya ng bongga. Gantong thickness ang ina-achieve ko talaga. So, nung finally na-achieve ko na yung thickness na gusto kong i-achieve, nilipat ko na yung mixture sa aking bowl at iset aside natin to para lumamig. Tapos, kapag medyo nag-cool down na siya at pwedeng-pwede nang i-ref, ilagay na rin natin muna sa ref para mas mabilis lumamig. Don't forget na i-cover nga pala itong ating mixture bago i-set aside. At dahil alam ko na rin na tatanungin ninyo kung anong pwede ninyong gawin dun sa egg whites na na-separate ninyo, itabi nyo lang muna dahil gagawan natin yan ng recipe. Huwag kayong mag-alala. Anyway, balikan naman natin itong ating pinalamig na mixture. Kapag malamig na yung mixture, i-mix lang ulit ng mabuti para mas maging soft pa yung texture nito. Pagkatapos ay nilagay ko na yung aking all-purpose cream. Yung 300 plus na ml ang nagamit kong cream dito dahil naubusan ako nung tig 250 pa. Pero okay lang kahit na 250 ml or yung 300 plus na ml ang gamitin ninyo, no problem. Mostly naman ay 250 ml yung isang pack ng all-purpose cream. Ito lang ata yung brand na merong nakadelata na 300 plus. Anyway, i-mix lang ulit ng mabuti pagkalagay ng all-purpose cream kagaya ng ginawa ko kanina sa video. Saka natin ulit takpan at ilagay sa ref para lumamig. Mga 2 hours ko pala to nilagay sa ref ha. Sinasabi ko talaga sa inyo, walang katapusang pagmimix to. Kaya naman nung malamig na yung aking cream mixture, ay iminix ko lang ulit to gamit ang aking spatula para mas maging soft and smooth pa ang texture nito. Kaya nito, o diba, napaka-smooth ng texture. And then set aside ulit para i-prepare naman natin yung pagdidipan ng ating graham crackers. Nagpainit lang ako ng 1 cup ng water. Then nilagay ko yung 1 tablespoon na instant coffee. Minix ko lang to hanggang sa matunaw yung coffee. At ito na ang gagamitin nating pagdidipan ng ating graham cracker. Yung iba, evap milk ang ginagamit nila. And pwedeng-pwede naman yon. Kaya lang dahil mas nagtitipid tayo, ito ang gagamitin ko ngayon. Tsaka iba yung ibibigay niyang flavor sa ating Boston cream cake. At ito na, mag-start na tayo mag-layer ng ating mga graham crackers. And then, saka naman natin lagyan itong ating cream mixture. Na-realize ko, aabutin ako ng siyam-siyam kapag spatula ang gagamitin ko. Kaya naman, nag-cup na lang ako. Ni-spread out ko lang yung aking mixture at tinap ko na rin para mas maging even pa ito. And then, nag-layer ulit ako ng graham cracker. Actually, sabi nila gram daw ang pronunciation nun. Tapos, naglagay ulit ako ng cream mixture. And then, nag-layer ulit ng graham crackers. Tapos, naglagay ulit ng mixture. Konti na lang yung natirang mixture, kaya ayan, in-spread out ko lang siya. Tapos, iset aside ulit natin para gawin naman natin yung chocolate na nakatop doon sa ating Boston cream cake. Over low to medium heat, pinainit ko lang yung aking cream na gagamitin. 200 ml lang ang gagamitin ko dito. Kasi 200 grams lang ang meron akong chocolate. Hindi ko pinakuluan yung cream ha, basta nung nakikita kong mainit na siya, saka ko na siya tinanggal sa apoy. And saka ko naman dinagdag itong aking mga chocolate. So, minix ko lang to ng minix hanggang sa natunaw yung aking mga chocolate. Kung gusto niyo ng mas thick na chocolate mixture, ay dagdagan ninyo yung inyong chocolate or dapat mas marami yung inyong mga chocolate kaysa yung inyong cream. Nung na-mix na ng mabuti at natunaw na yung chocolate, saka ko naman siya nilagay dun sa ating
Boston cream cake. Tapos saka ko naman nilagay sa ref overnight. And tada! Ito na yung ating no-bake Boston cream cake. Hindi ko akalain na magiging sobrang sarap nito dahil first time ko ngang gawin. At perfect na perfect nga itong panghanda o kaya naman pang merienda. Perfecto pang substitute sa mga mango graham natin kasi nga alam naman natin na napakamahal na nga talaga ng mga all-purpose cream ngayon. At wag nyo akong gagayahin dahil tignan nyo naman paling yung aking chocolate mas makapal dun sa kabilang side. Di bale, kami lang naman kakain dito. So ayun lang, sana nagustuhan mo. Thank you so much for watching. See you sa next video. Follow me for more. Bye!